Shalom at maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Aline. At maligayang pagdating sa biblikal na lungsod ng Dor, isang lungsod na itinatag ng mga Kananeo, mahigit 4,000 taon na ang nakalilipas, isang pinatibay na lungsod na tila hindi matatalo. Nagawa pa nitong labanan ang pananakop ni Josue at ng 12 tribo ng Israel. Dito may ginagawa silang isang bagay na mas mahal pa kaysa sa ginto. Napakahalaga ng lungsod na ito, kaya tinawag ito ng mga Romano na Santa Dor, ang reyna ng mga dagat. Tuklasin natin ang kahangahangang lungsod na ito mula sa Biblia. At alamin natin kung ano ang naging sanhi ng pagbagsak ng lungsod na ito na tila hindi masisira. Kaya, kung handa na kayo, simulan na natin. Itinatag ng mga Kananeo ang lungsod ng Dor bilang isang lungsod pantalan, ngunit pinatibay din ito. At dahil dito, itinuturing ito noong sinaunang panahon bilang isang lungsod na hindi mapasok. Tingnan ninyo ang halimbawa ng bayan ng Israel. Nang pinamunuan ni Josue ang bayan, ang 12 tribo, papasok sa lupang pangako, mayroon silang napakahirap na misyon at iyon ay sakupin ang lahat ng mga lungsod sa lupang pangako. At isa-isa nilang nasakop ang mga lungsod. Ngunit pagdating nila dito sa Dor, hindi talaga nila nasakop at nakuha ang lungsod para sa kanilang sarili. Oo, nagtagumpay si Josue laban sa alyansa ng mga hari na kinabibilangan ng hari ng Dor. Pero kahit natalo nila ang hari sa labas ng lungsod, hindi pa rin nila ito nasakop. Dahil dito, ang Dor ay nanatili sa kamay ng iba pang tao sa maraming siglo. Ang mga Kananeo, mga tao sa dagat, at mga Fenicio ang sunod-sunod na humawak sa lungsod. Palipat-lipat ito ng kamay. At tangi noong panahon ni Haring Solomon, ito ay isinama sa kaharian ng Israel. Sa wakas, nasakop ni Haring Solomon ang lungsod at naglagay dito ng isang lalaking nagngangalang Ben-Abinadab upang mamuno. Ben-Abinadab. Si Ben-Abinadab ay kasal kay Tafat na isa sa mga anak na babae ni Haring Solomon. Kaya, literal na isa sa mga prinsesa ng Israel ay nanirahan dito. At hindi lang basta prinsesa, mga kaibigan, si Tafat ay talagang mahalaga, lalo na't alam natin ang pangalan niya. Sa lahat ng anak na babae ni Haring Solomon, 2 lang ang alam nating pangalan, si Tafat at si Basmat. At ang 2 ito ay parehong ipinakasal sa mga gobernador na pinili ni Haring Solomon. Ipinagkasundo sila sa mga kasalang pampulitika. At alam natin na bahagi ito ng pampublikong pulisiya ni Haring Solomon. Para rin kay Solomon mismo, o sa Ebreo na Shlomo, nagmula ito sa ugat ng salitang Shalom, na nangangahulugang kapayapaan. Hinangad niya ang kapayapaan nung kanyang panahon. Minsan, kapayapaan kahit ano pa ang kapalit. Dahil dito, gumawa siya ng maraming pampulitikang kasal para sa sarili niya. Naalala rin natin na sinasabi ng Biblia na nagpakasal siya sa anak ng Pareon, ang dating kaaway ng Israel, at ginawa niya ito upang mapalapit ang Israel sa Ehipto. Kaya naman nagkaroon din siya ng napakaraming asawa at mga kabit. At ipinapatuloy din niya ang ganitong pampublikong pulisya kasama ang kanyang anak na si Prinsesa Tafat ng Dor. Kahit nakilala itong hindi mapasok, sabay-sabay nating sasakupin ang lungsod ng Dor. Sumama kayo sa akin! Hayaan ninyong ipakita ko pa sa inyo ang isa pang bagay. Kung makarating tayo dito sa kahit anong lugar, tingnan ninyo itong nakalantad na bahagi. Makikita natin dito ang daan-daang piraso ng seramika. Tingnan ninyo ito. Nakikita natin dito ang seramika. Ito ay mga sinaunang seramika, mga kaibigan,
Malamang ay nasa pagitan ng 2 hanggang 4,000 taon na ang tanda nila. At lahat na ito ay naghihintay pa sa pagdating ng mga arkeologo, kaya ibabalik natin ito dito sa lugar. At talagang napakaganda, tingnan ninyo kung gaano ito kaganda, bawat piraso na natatagpuan natin. Ito sa pagsasama-sama ng lahat ng piraso, maaari nating buuin muli ang kasaysayan ng lungsod na ito. Nakatira na ako dito sa Israel ng halos 20 taon at sanay na ako sa ganda ng bansa. Pero kailangan kong sabihin sa inyo na talagang nakakagulat sa akin ang Dor. Ang ganda dito. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano ang nakikita ko. Sa hilid, makikita natin ang dagat Mediteraneo, napaka-imponente na may malinaw na tubig. Dito naman sa kabila kong gilid, tingnan ninyo kasama ko ang buong bundok, ang buong paakyat at ito ay namumulaklak na syempre nagpapaalala sa atin ng propesya ni Isaías na nagsasabing, ang ilang ay muling mamumulaklak. Dapat nating tandaan na higit 60% ng Israel ay disyerto at na malaking bahagi ng mga lugar na ngayon ay namumulaklak ay dati namang tigang at makita ang lugar na ito sa ganitong paraan at malaman na hindi ito itinanim ng tao. Talagang kamangha-mangha. At sa likuran, syempre, nakikita na natin ang arkeolohiya na siya nating destinasyon. Pero habang papunta tayo doon, talagang sulitin natin ang tanawin na ito, ang lahat ng kagandahang likas ng Dor at ng Israel. Salamat, Daddy. Nakatira ako sa Jerusalem. Araw-araw akong naglalakad sa parehong kalsada, bato at lupa kung saan naglakad si Haring David. Hawak ko ang lupa mula sa Temple Mount na maingat sinagip ng mga arkeologo noong dekada 90 sa proyekto ng pagsasala. Ang Temple Mount soil lang ang otorisadong mag-verify at magpatunay ng pagiging totoo at pinagmulan nito. Sobrang saya ko, napakaganda at espesyal nito, pero higit pa ron, napakalalim ng kahulugan nito. May dala akong bihirang piraso ng kasaysayan mula sa pinakabanal na lugar sa Jerusalem. Dadalhin namin ito sa maraming henerasyon. Dapat magkaroon nito ang bawat Kristiyano habang posible pa. Bawat piraso ay may kasamang pirmadong sertipiko bilang patunay na ikaw ay kabilang sa piling may-ari ng ganitong kayamanan. I-click ang link sa description sa ibaba o i-scan ang QR code para makuha ang buhay na ugnayan mo sa kasaysayang biblikal. Para sa aking mga tagasunod, saan ka man naroroon, libre ang pagpapadala. Shalom! At ngayon, umalik tayo sa video. Pagkatapos ng panahon ni Solomon, ang lusod na ito ay napunta sa kamay ng iba't ibang mga bayan ng mga Asiryo, Babilonyo, Persyano, Griego at Romano, at bawat lahi ay nag-iwan dito ng kanilang bakas. Mayroong mga napakalalaking gusali sa lungsod na ito, ngunit karamihan sa mga ito ay nakabaon dito sa ilalim ng mga burol na ito. Ang tanong ay, saan nanggaling ang napakaraming pera? Paano naging napakaunlad ng ekonomiya ng lusod na ito? Tuklasin natin ngayon ang lihim na pinansyal ng Dor. Bumaba na tayo ngayon mula sa burol pabalik sa dagat Mediteraneo at sa mga guho na yon na may mga lihim ng kayamanan. Nasa harap tayo ng isang sinaunang pabrika. At ang pabrikang ito ang halos pinagmumulan ng lahat ng yaman, lahat ng pera ng buong biblikal na lungsod ng Dor. Pero ano ba ang ginagawa dito na napakahalaga, na 3 beses pa ang halaga kaysa sa ginto? Ito ay isang pabrika ng purpura. Oo, isang pabrika ng tinta. Isang bagay na sa panahon ngayon ay parang karaniwan na lang. Isa ito sa pinakamahal na produkto noong sinaunang panahon. Ang kulay purpura ay napakahirap at napakamahal gawin. Kaya ito ay ginagawa lamang sa maliliit na dami
at ginagamit lang sa pinakamahuhusay na produkto noong sinaunang panahon. Ginagamit halimbawa sa mga damit na maharlika at sa mga bagay na ginagamit para sambahin ng Diyos. Mayroon din mga bagay sa tabernakulo na gumagamit ng kulay purpura. Mayroong ginto, pilak, ang pinakamahuhusay na materyales, kahoy ng akasya, at ginagamit din doon ang kulay purpura. Ang yaman ng door, sa totoo lang, ay isang bagay na sa panahon na yon ay maaring mukhang simple lang. Pero noong panahong yon, ang mga tao ay nag-aaway at kahit pumapatay para lang makakuha ng kaunting tinta na ito. Ngayon, sabay tayong papasok sa ube na pabrika. Tara, samahan ninyo ako! Makikita natin na sa bahaging ito ay may natira pang bahagi ng pader. Makikita natin ang isang bahagi ng malaking complex na ito. Pero kung magpapatuloy tayo sa paglalakad, makikita natin na karamihan sa mga gusali ay basta na lang naglaho. At ito ay dahil sa lokasyon nito, tingnan ninyo, andyan lang ang dagat at sa loob ng libu-libong taon, paulit-ulit na hinampas ng mga alon. Dahil dito, kadalasan, ang mga arkeolohiyang malapit sa baybayin ang unang nasisira at bumabagsak sa pagkaguho. Pero kahit na lumipas ang libu-libong taon at hinampas ng mga alon ng dagat, kitang-kita pa rin natin ang mga labi ng pabrika na ito. Pero bakit nga ba itinayo ang napakahalagang pabrika na ito mismo sa tabi ng dagat? At ang dahilan ay ang materyales kung saan ginagawa ang tinta. Ang lilang tinta ay gawa sa mga molusko. Oo, mga moluskong dagat na tinatawag na murex. At ang mga moluskong ito ay nabubuhay sa dagat malapit sa mabatong lugar na siya namang mayroon tayo dito, natural na nasa door, kaya napakabagay ng lugar na ito para gawing taniman ng mga molusko. Pero ang pangalawang dahilan kung bakit dito mismo ginagawa ay medyo hindi kaaya-aya. Dahil ang kakaunting mga pabrika ng purpura noong sinaunang panahon ay laging kailangang nasa tabing dagat, pero malayo rin sa lungsod. Dahil ang amoy na lumalabas mula sa produksyong ito ay inilarawan mismo ng mga sinaunang tao bilang halos hindi matiis. Kaya nga, narito tayo sa tabing dagat, pero hindi gaanong kalayo sa sentro ng lungsod ng Dor. At ngayon, ay sabay-sabay tayong pupunta talaga hanggang sa dagat. Pansinin ninyo ang dami ng mga kabibe, suso at kuhol na nasa daraanan. Kaya ito ay hindi luma. Lahat ng ito ay moderno. Pero makikita natin na ang lugar na ito ay angkop para sa mga molusko at iba't ibang uri ng mga hayop. Tingnan ninyo ito, pati ito. Kaya malinaw nating nakikita na ang sistemang ito ng parang maliliit na pool ay gumagana pa rin kahit walang maintenance hanggang ngayon. Hindi ko alam kung makikita ito sa oras na ito ng araw na mataas ang tubig, pero ang buong lugar dito sa likod natin ay parang isang malaking pool. Diyan ang pangunahing lugar ng papapalaki ng mga molusko murex dito sa Dor. At kumukuha sila ng napakaraming mga molusko dito para sa pabrika, pinabasag nila ang mga kabibe at kinukuha ang isang glandula. At ang glandulang iyon ay binuburo. At pagkatapos ay inilalantad sa araw. At kung tama ang proseso, nakakalika ito ng kulay na maaaring asul, lila o purpura. At kailangan nila ng libu-libong molusko para makagawa ng kaunting dami ng tinta. Kaya naman ito ay napakahalaga dahil sa trabaho at sa lahat ng kailangang infrastruktura para magawa ito. Kaya noong panahon na yon, sa totoo lang, ang mga molusko mula sa Dor ay mas mahalaga pa kaysa sa ginto noong sinaunang panahon. At ang sabihin na ang purpura, ang argama sa Biblia, ay mas mahalaga pa kaysa sa ginto,
Hindi ba yon isang pagmamalabis? May historical ba tayong ebidensya tungkol dito? Tulad noong isinulat ng Romanong emperador na si Diocleciano sa kanyang opisyal na edikto na ang 1 libra ng purpura ay nagkakahalaga ng halos 3 libra ng ginto. Siyempre, nagbago-bago ang presyo sa kasaysayan ng sinaunang panahon. Pero ang purpura ay laging naging eksklusibong produkto para lamang sa mayayaman, sa mga maharlikang pamilya at sa mga sinaunang templo. At marahil, maaari nating isipin si Tafati mismo, ang anak ni Solomon, ang prinsesa ng Dor, na nakasuot ng mga damit na kulay purpura habang naglalakad dito sa lungsod. Mahirap ipakita sa video kung gaano kaganda ang lugar na ito. Parang talagang nasa paraiso tayo dito sa lupa. May isa pa akong napansin habang naglalakad ako. Hindi ko alam kung naririnig ninyo. Pero may bahagi ng sahig dito na gawa sa mga kabibe. Tingnan ninyo. At muli, konektado ito sa mga pormasyon ng bato at dahil dito, napansinan ng mga tao mula pa noong sinaunang panahon ng Dor na dito talaga ang perpektong lugar para sa kanilang pabrika ng purpura. Nang sakupin ng mga Romano ang lungsod ng Dor, lalo pa nila itong pinalawak. Malaking bahagi ng mga gusaling nakikita natin ngayon ay mula sa panahong Romano. At mas partikular pa, ang napakalaking gusaling ito ay isang paganong templo. Kahit na ang Dor ay isang biblikal na lungsod, sa halos buong kasaysayan nito, ito ay naging isang lungsod ng pagsamba. At paganong idolatriya. At ang lungsod ng Dor ay napakahalaga para sa mga Romano, kaya binigyan nila ito ng natatanging legal na katayuan. Para itong isang lungsod na may sariling pamahalaan, isang lungsod-estado ng mga Romano. At dahil napakahalaga nito, may karapatan itong maglabas ng sarili nitong mga barya. Sa mga paghuhukay na ginawa dito, na hindi naman ganon karami, mahigit 50 barya ng Dor ang natagpuan dito. At sa mga iyon ay nakasulat ang Santa Dor, Reyna ng mga dagat. Dahil ito ay santa, dahil para sa kanila, talagang may idolatria rito ng kanila mga imaheng sinasamba. Kaya isipin mo rito ang isang napakalaking templo na umaabot hanggang langit at tinatawag din itong Reyna ng mga dagat. Dahil sa lungsod na ito, walang isang daungan. Sa halip, may 3 daungan. Kaya dito isa ito sa mga daanan papasok at palabas ng buong lupain ng Israel sa buong kasaysayan. Dahil dito, ang may kontrol sa Dor ay may kontrol din sa malaking bahagi ng kalakalan sa dagat. Lumaki ng husto ang populasyon ng Dor noong panahon ng mga Romano, kaya nagtayo sila ng bagong sistema ng tubig para sa lungsod. Isang napakalaking akwedukto na may 12 kilometro ang haba. Ang lungsod noong panahon ng mga Romano ay lumalago at namumukadkad. Kaya ano ang nangyari sa lungsod na ito? Bakit sa panahon na yon ay mga guho na lang ang natira? Hindi nasira ang Dor dahil sa digmaan o lindol. Hindi tulad ng karamihan sa mga sinaunang lungsod ng Israel na ngayon ay mga guho na lang. Ano ang misteryong sanhi ng katapusan ng lungsod na ito? Hindi ito dahil sa anumang pandemya, hindi rin ito dahil sa anumang natural na sakuna. Ang katapusan ng lungsod na ito ay dulot ng proyektong pampubliko. Oo, hayaan ninyong ipaliwanag ko sa inyo. Hindi kalayuan dito, sa timog, may isa pang lungsod na Romano. Ang lungsod ng Caesarea Maritima. Isa rin itong lungsod sa tabing dagat. Doon ay may maliit na pantalan ng mga mangingisda. Pero wala itong laban kumpara sa Dor dito. Ngunit nagbago ang lahat nang dumating si Haring Herodes ang Dakila. Dinawa niyang isang malaking lungsod ang Caesarea at doon siya nagtayo ng napakalaking pantalan. Ang pantalan ay mas malaki at mas malalim kaysa sa Dor. At dahil dito, kapag ang mga barkong dumadaan dito sa Mediterranean ay nangangailangan ng lugar para tumigil, lahat sila ay mas pinipili ang Caesarea. Kasama na rito,
Ang ilan sa mga taong nagtatrabaho dito sa mga gawaing pandagat ay nagsimulang lumipat sa Caesarea. Ang Dor ay hindi nawala dahil sa anumang trahedya. At oo, dahil ang lungsod ay simpleng nawala ang malaking kahalagahan nito sa larangan ng dagat. Dahil sa pantalan ng Caesarea, unti-unting iniwan ng mga tao ang lungsod at nagkaroon din ng iba pang mga pabrika ng purpura sa ibang mga lugar, lalo na sa bandang Hilaga. Nang mawala ang eksklusibo at natatanging purpura at malaking pantalan, bumaba ang kahalagahan ng lungsod sa ekonomiya. At basta na lang naiiwan ang lungsod at ito'y magiging guho. Ang malaking lungsod na ito ay natapos na lang sa limot. Kaya, ang malaking lungsod na ito na umaabot hanggang langit at tila hindi matatalo at hindi masisira, basta na lang nawala sa kasaysayan. At tanging ang mga guho na lang ang naiwan dito para balikan natin at ikwento ang kaluwalhatian ng nakaraan ng Dor. Sana nagustuhan ninyo ang video. Kung oo, huwag kalimutang mag-like at magkita tayo ulit sa susunod na linggo.